Maraming nagtatanong kung nakikita ba yung pangalan or account name kapag nagtatransfer sa GCash or Maya. So ito na po yung kasagutan, panoorin niyo po. By the way, magtatransfer ako from Maya to GCash kasi magbabayad ako ng tuition fee ng kapatid ko. Bali sa STI kasi siya nag-aaral and through GCash yung pagbabayad niya ngayon. Bali, para sure ako na tama yung mapagsisendan kong destination, nag-generate muna ako ng QR code ng GCash ko. Kaya inopen ko muna yung GCash app, clinic ko yung generate QR, and then pindutin lang yung receive money via QR code, yung pangatlo. At ganito na yung lalabas. Makikita mo na yung QR code mo dyan. Text mo lang yung parang ads na hindi mo naman QR code, baka malito ka. Tapos i-download mo lang yung totoong QR code mo. Ngayon, puntahan naman natin yung Maya app. Once ma-open mo na yung Maya app, hanapin mo yung parang may QR code. At click mo lang yung upload QR code at mapupunta yon sa gallery mo. Piliin mo lang yung GCash QR code na sinave mo kanina. So ito na yung kasagutan sa mga katanungan nyo. Kung makakita nyo yung account name, first two letters lang yung nakikita and last letter nung and initial lang ng apelyido. So ayan, tinype ko lang dito yung amount na itatransfer ko at yung purpose. And kailangan mo lang i-confirm kung tama po yung mga information na nilagay mo. At meron nga pala siyang 15 pesos na transaction fee. At click mo na yung transfer now at manghihingi pala ng OTP. Doon sa registered number masisend. Meron din palang nagtanong sa comment section ng ganito kung meron daw bang OTP kapag magsisend ng pera from Maya to GCash. At yan na po yung kasagutan. Kailangan po talaga ng OTP. Kung ano yung registered mobile number mo sa Maya, doon masisend yung OTP na yun. So, bale kapag wala kang OTP, hindi ka po makakapag-transfer successfully. At ayan na nga, you're almost there. Matatransfer na talaga yung pera mo. Click mo lang yung done. Tapos, click mo lang yung transfer now. And double check mo lang sa transaction history. At ngayon, punta naman tayo sa GCash para i-check kung na-transfer talaga. Open mo lang yung GCash account. Makikita mo na agad yan sa wallet. Pwede din nating tingnan sa transaction tab. Kapag tiningnan mo yung transaction tab, hindi makikita yung account name ng nag-send. Yung last 4 digits lang yun ng account yung makikita mo. So hopefully nasasagot natin yung mga katanungan na na-receive natin sa comment section ng mga nakaraan. Mag-iwan lang ulit kayo ng comments kung may tanong pa kayo.